What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Masaya ako na bumabalik-balik po kayo sa ating mga vlog. Kaya, sigurado ko lahat ng mga mautunan nyo dito ay mga na-experience ko na po sa pagninegosyo. Kaya tara na sa ating pag-usapan ngayon. Ang kwento ko ngayon ay matutong mag-isip. Pansin mo ba na yung mga matagumpay na tao ay mahilig magbasa ng libro? Kaya naman, naghanap ka ng mga pwede mong basahin. Kaya sinigurado ko, after ito, malalaman mo yung mga pwede mong basahin. Tulad mo. Nung nagsimula pa lang ako, wala din gumagabay sa akin. Wala ako pang kapital, wala akong mentor, at kinapitan ko lang ay mga librong nabasa ko. Kaya tutulungan ko kayo at bakit ko to ginagawa kasi walang ganito nung time ko. At niniwala ko na entrepreneurship ang pag-asa ng bayan. Ito totoong nangyari ito. Siguro nakapag-aral ka na kahit hindi ka pa nakapagtapos. Kumbaga, nag-start ka sa elementary, hindi ka nakapag-college, hindi ka nakapag-graduate sa senior high. Pero sigurado, natutunan natin na kailangan mag-aral. Mag-aral ka para pumasa sa exam. Kinakailangan natin basahin lahat ng lectures para hindi natin ibagsak yung pagsubok. Aral pagsubok, yan ang routine. Pero sa pagninegosyo, kabaliktaran, kailangan mo muna sumubok bago ka may mapag-aralan. Ibig sabihin, kahit gaano karami yung aral mo o nalalaman mo, wala yang silbi. Kasi ibang-iba yung sa pagninegosyo. Sa mundo kasi ng negosyo, mas nagtatagumpay yung maraming pagkakamali. Tandaan nyo yan. Okay? Sa mundo ng negosyo, mas nagtatagumpay yung maraming pagkakamali. Kasi doon sa dami ng pagkakamali nila, doon sila may natutunan. Sa isol kasi, yung mali-mali talaga, okay? Pero sa negosyo, ang mali ay aral kang kapupulutan. Nagas nyo ba? Narealize nyo ba yun? Okay, kung sa school, mali na lang, mali. Pero pag sa pagninegosyo, kapag nagkamali ka, may aral kang makapupulutan. Kaya kahit basahin mo lahat ng magagandang libro, wala din matutulong sa'yo. Wala din matulong sa'yo yan kasi hanggat di ka sumusubok, wala kang malalaman. Alam nyo ba na experience the best teacher you can have? Wala sa mga libro na babasahin mo. Pwede mo maging guide, yan. Sige. Pero iba pa din pag based sa experience mo kasi matututo ka. Once nagkamali ka, alam mo na kung ano yung gagawin mo sa susunod. Para di maulit yung pagkakamali. Tsaka naniwala din ako na pag sobrang dami mong nalalaman, sobra ka din matakot based yan sa experience ko. Kasi isip ko ng isip. Kasi kung alam ko lang noon na nakapakahirap pala magnegosyo, matakot na ako. Baka maisip ko na lang na mag-artista. na lang. Pero biro lang. Di ako mahilig magbasa. Pero marami akong libro dito sa bahay. Pero meron akong parang tinatamad. Okay? Yun yung parang pagbabasa. Kasi hindi pa ako ganun kagaling magtagalog, hindi ako ganun ka-English. Kaya, ang hirap. Pero, nung nagnegosyo ako at dumaan ako sa katakot-takot na problema, sobrang hirap. Gusto mong subuko. May mga isang magandang nangyari sa buhay ko. Na meron yung time na inobserve ko yung mga Bible student na bakit puro ito basa ng basa, laging ina-advise na magbasa. Tapos nakita ko, inobserve ko yung mga mayaman, mga negosyante, madaming libro na may mga binabasa. Okay, nagtanong ako, nagbasa-basa na ako. Okay, nagbasa na ako ng mga libro kahit hindi pang negosyante. Pero doon ko na-realize na sa pagbabasa ng libro, okay, andun pala yung mga solution sa problema mo. Kaya niniwala ako dun sa kapag ngayon may problema ka, magbasa ka lang ng libro. Dahil ang Diyos ibibigay niya sa'yo yung solution habang nagbabasa ka.
Ganito kasi yan. Para sa akin, may dalawang purpose yung pagbabasa. Una para matuto ka, at pangalawa ay para makapag-isip-isip ka. Yun po yun. Matuto ka at para makapag-isip-isip ka. Wala sa title yung ganda ng libro. Nasa iyo yan. Kung ikaw hobby mo talaga ang magbasa, makukuha mo pareho yung benefits na yan. Ang pagbabasa kasi, malaking tulong yan sa atin para makapag-isip. Hindi ng mga poprobahin, kundi yung mga solution sa buhay mo. Hindi naman importante basahin mo lahat. Kasi ang libro, isa itong knowledge generating activities. Pero ang mas importante ay ang pag-execute mo ng mga bagay-bagay. Kasi doon mo makukuha yung kailangan mo gagamitin, o doon mo makukuha yung mga gagamitin mo sa mga natutunan mo. O kaya naman, yung mga hindi mo pa natutunan. Okay? Pero mas the best yung may problema ka tapos magbabasa ka ng libro. Kasi pag na-encounter mo yun na yung problema, alam mo na yung solution na yun ay para doon. Kasi may libro. Pag umarap ka agad sa yung solution, bago ang problema, di mo magagamit yun. Kunyari, may solution agad tapos may problema. Useless yung solution kasi wala pang problema eh. Kaya dapat problem first before solution. Sa negosyo kasi, maintindihan mo lang yung mga bagay-bagay pag dumaan na yung problema. O kung na-experience mo na, kaya ang advice ko sa iyo, execute mo muna yung negosyo mo. At pag nagka-letse-letse, na sigurado ako, pag nagbasa ka, mahanap mo o makapag-isip ka ng solusyon doon sa problema mo na yun. Okay? Kaya, kung hindi ka pa nagbabasa ng libro, tapos may problema ka, try mo magbasa. Okay? Dahil nasa pagbabasa. Okay? At the best dyan, syempre, kailangan mo nating magbasa. Okay? Ng Bible. Basta sanayin muna natin, okay, umaga at saka gabi, kasi naniniwala ko sa Joshua 8:1. No? Ipaprosper ng Panginoon ang nagmameditate day and night. Okay? Kaya, magbasa. Yun yung advice ko sa inyo. Kasi, ang Word of God, okay, pag inunan mo ang Word of God, inunan mo ang Panginoon, ang Diyos mangusap sa iyo. Ano ba yung tama mong babasahin? Ako po, after ko po magbasa ng mga libro, sabi ko, what's next? Alam yung ginagawa ko, nagpipray ako. Lord, ibigay niyo sa akin yung susunod kong librong babasahin. At nawa, magamit ko po ito sa mga problema ko ngayon. Kaya, yun, binibigay na pa rin sa akin yung mga problema. Bagamat, parang, anong title nito? Pero hindi na mahalaga yung title. O yung parang, okay, yung parang nasa una na mabasa mo sa libro. Basta, tampot ka lang, magbasa ka lang, at ang Panginoon nire-reveal sa iyo yung solution na yun. Kaya, magbasa ng magbasa. Thank you po sa panonood. Dito muna tayo. At pa-excite yung ating mga vlog. Kaya, okay, don't forget to like and subscribe para update po sa ating mga vlog at mga story. Bye-bye po muna and see you on my next vlog. God bless.